So bali magandang umaga po. Meron naman tayo dito nga property na pinabibidyohan po na 5 hektarya. So for today's video na naman mga ka-farm. So ito po yung property na 5 hektarya po. Dito na ako nag-start sa pinakang loob po ng area ng property niya. Then palabas naman po tayo doon sa pinakang bungad po ng karsada niya. So ito po ay dikit sa atin sa provincial highway. So yan po ay meron tayong frontage doon sa harap. So bago nga po ito ikutin at palabas ako doon sa pinakang property ng 5 hektarya. So muli po ako magpapakilala sa inyo. Ako nga po pala ulit si Erwin Sivera ng Art of Field Realty to. Ay muli na naman ninyong samahan sa pag-ikot po dito sa property na pinabibidyohan po sa atin at pinahanapan po sa atin ng buyer. So ito po yung property na ito ay talagang dikit na dikit po sa provincial highway. So plat na plat naman po yung pinakang area ng kanyang property. So sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe na nakapollow sa ating YouTube channel, so pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na mga property na mga pang retired investment at pang investor po na mga naghahanap po na mga pwedeng i-develop na kung ano man pong nais nilang gawin sa mga property na may sukat po na 5 hektarya. So baka ito po na property ito ay i-offer namin sa inyo, baka ito po kung sakali ay pumasok sa inyong panlasa. So dito po ay papaliwanag sa inyo status ng lupa. So ito po ay 100% flat land na area. So may mga puno pa po tayo ng mga nyug dito nasasakupan, may mga hardwood na mga batino. So pasok po ang sasakyan dahil ito po ay mayroong frontage sa loob po ng ating property na pinabibintang 5 hektarya. So tara po, utay-utay nating ilibutin ang 5 hektarya na maipakita ko po sa inyo kung ano po mga nilalamang produkto nito. Yan, may mga nyog, then marami po ako nakikita mga hardwood na mga batino, then napakarami pa pong nilalaman ng mga nyog. So yan po paikot. So hindi lang po natin siya masuot itong area na to, gawa ng medyo maulat po at medyo siksikan po yung mga damo niya. So ito po ay napakadali lang naman nating ipalinis dahil flat naman po itong area ito. Tulad ng sinabi ko, kung sa maglilinis naman po nito ay talagang marami po tayo makukuha mga taga rito. Dahil dyan po sa bungad dyan, dyan po ay kabahayan na yung area po ng labas ng ating karsada na yan. Ito naman po ay hindi naman mahirap linisin itong area ng property na ito, gawa ng ayan naman po mga kahoy na pwede natin tanggalin na yan. Ayan po ay yung mga mahuhunang kahoy lang, hindi po siya yung matitibay na pwede nating palakihin. So pwede po natin siya ipauling para hindi na po tayo magbayad sa pagpapalinis po nitong property na pinabibinta po na 5 hektarya. So uutay-utayin na lang po yan linisin para makita yung pinakakagandahan po ng reality ng property. So yan, ulit ko, ito po ay flat 100% itong area po ng property na to. Meron po tayong magandang view at napaka-relaxing po ito sa mga buyer po na may edad na gusto po ng ganitong property. So dito po napaka ganda po nitong property na ito, gawa ng napaka-relaxing po ng view dito at fresh air po tayo. So malayo tayo sa pollution, walang usok ng sasakyan, sariwang hangin ang ating malalanghap dito. Meron pa mga santol na mga fruit berry. Yan po mga fruit bearing santol. Then ito po yung papasilip po sa inyo na may area po na linis na flat na area nya na sinasakupang pantay na pantay po. Yan, ito po yung pinakang daan nya na malinis po na area. So dito po pwede tayo dito maglagay po ng bahay, farm, bakahan, kambingan, kung ano pa man po, babuyan, manukan. So dito po sa area na to talagang pwede po yan. So meron po tayo dito na matatanaw dito na parang overlooking pa sa area na po ng property na to. Pinasisilip ko na po sa inyo, napakarami po dito nga fruit bearing santol. Yan, ng ilang puno po santol, langka, santol uli, mga santol po ang nakikita ko pinakamarami po dito na fruit berry sa area po ng property na to. So napakaganda po nito, 5 hektarya na to, abot pa po siya doon sa may area na yon, yung may medyo pa slope ng konti na yan, pero yan naman po ay hindi siya bangin. So anhayan lang po siya pababa. Then may overlooking spot po tayo diyan, mapapansin po nyo overlooking spot po yan sa may area na yan. So yan po, doon ako nanggaling sa loob na yan. Medyo inuna ko po doon sa loob na mag video para mapakita ko po sa inyo pinakang reality po ng loob niya. So makikita po natin yan, puro hardwood po na batino. Pag nandito tayo sa malayo, kita po natin yung pinakang pinanggalingan ko kanina na yan. Napakarami po dyan produkto pa ng niyog. Yan po ako galing sa loob na yan. Then dito naman po ako nagpisto sa may pinakang malinis na part po niya. Natanaw po yung pinanggalingan ko. Yan, bali palabas po ako sa karsada.
So ito po ay pinabibinta sa atin ni seller na 5 hektarya na ito, nadikit po sa provincial road. So may halaga lang po ito ng 6.5 M po ano. So nakanito po. Ang papel naman po nito ay TCT title. So buhay din po ang nagbibintang may-ari nito. So siya na po mismo ang makakausap ninyo pag gusto po nyong i-avail ang property na 5 hektarya. So kagandahan po nito, may mga kawayan, magandang area. So napakalamig po ng hangin. So napaka-relaxing po nitong view ito. Pwede po ito sa mga retired investment na naghahanap po ng mga tahimik na lugar at mapayapang kapaligiran. So ito na po yun. Pwede ko inu-offer ko po sa inyo na ito. So sa mga gusto po mag-inquire nito, makikita po nyo sa aming taas po na screen ang WhatsApp and Viber po namin ano. Ayan. Ang aming pong WhatsApp and Viber na yan, so pag kinontak po ninyo yan, automatic po na may mag-reply po sa inyo sa mga number po na makikita nyo sa taas ng screen na yan. Yan po ay lagi po natin yan gamit yung mga number na yan. So palabas po tayo sa pinakang provincial road. Yan, napakaganda po na 5 hektarya nya. So doon ako galing sa dulong-dulo na yon, then doon po ako nagumpisa sa pinakang boundaryhan po sa likod ng pinakang property. Ito na po yung pinakang reality nya. So plat na plat po itong area na to. Ito po yung pinakang atapahan ng kanyang kopras. Yan po, mga gamit nila dito na pang-alinang po. Yan, ito na po yung area nya. So napakaganda po. Iniikot ko na po sa inyong ating screen ng ating video na makita na po ninyo yung kagandahan no? So may sinasakupan po ito ditong bahay na dala. So pwede namin mag-alaga ng baboy. Then nakikita po natin dito sa area na to, marami po siyang kalamansi na nasasakupan. Yan no? Kalamansi yan po ito, ilang puno. Bali sa description na lang po ng ample details ng video natin ito ilalagay. Ito na po. Bali palabas na ako sa provincial road. So yan po yung may bahay yan. Yan po, may bahay na ito nasasakupan ano po, yung 5 hektarya. So diyan po ay napakarami pang fruit berry. Yan o. May mga rambutan, star apple, mangga, siko. Yan, makikita po natin yung bahay na yan. So kasama na po siya sa pinabibinta sa atin. Yan po ay meron dyan na electricity, kuryente, generator. So kasama po siya sa bintahan. Yan pong bahay na yan. Yan. Yan pong bahay na bungalow na yan. So kasama na po siya sa pinabibinta po sa atin. Yan po ay may mga nilalaman po. Ang aalis lang po dyan ay yung pong tao. Kaya yung pong gusto mag-inquire nito at mag-avail po nito, so pwede naman po ninyo itong i-avail na. Kasi ito naman po ay meron na kayong titirhan bahay. So napakaganda po ng bahay na ito. Yan, makikita po natin may kuryente. Meron po dito source ng tubig na no. Makikita po natin diyan may mga patubig na po dito. Hindi na po tayo mamumroblema. Meron po tayong tubig. Yan. Ito na po yung bahay na kasama po na pinabibinta. Yan po, bonggalong bahay po siya. Then meron na po siyang rest house pa doon. So may solar, ayun po may solar. Then may linya na ng tubig, may kuryente na po. Kagandahan po nito, meron na po tayong source ng kuryente. Hindi na po tayo mahirapan pa kabit po ng kuryente. Gawa ng ito po ay talagang may kuryente na po ang kasama. So bali, sa presyo po nila na 6.5 M sa 5 hektarya, may bahay na po tayong kasama na sa bilihan. So yan po yung pinakang bahay nyo. So, tao lang daw po ang pinakang aalis po dyan sa bahay na yan. So kasama na po sa bilihan yan. Lahat na po na gamit generator. Ulit ko, may generator daw po yan. May mga patubig. So tao lang daw po ang hindi kasama. Yan, ito po, meron tayo dito mga fruit berry. So napakatahimik na po nitong property na to. Napaka-relaxing na po nito para sa mga investor po at mga investment yan na naghahanap ng ganitong property. Napakaganda na po nito. Kaya ano pang hinahanap nyo? Inquire na. So pasok ang sasakyan dito po sa pinakang ating property. Gawa ng meron po tayo ditong karsada na. Dito po pwede natin. Meron na rin po tayo ditong kung tayo may sasakyan ay may garahe na rin po tayo. Yan, inyong mapapansin po, meron ng bubong itong ating property na ito. Na pwede na po tayo ditong mag-iwan ng sasakyan nyo. Yan, mapapansin po nyo, garahe na po ito. Area na ito, yan na po yung pinakang provincial highway. Yan po yung tinuturo ko na yan. Yan na po yung pinakang provincial highway. Then dito na po yun, property. Yan, kasama po sa bintahan ang bahay na bungalow.
sa presyo po ni seller na 6.5, nakanit na po siya doon. Ito po ay malinis na malinis ang titulo dahil ito po ay TCT title. Buhay po si seller. Yan. Inulit ko, meron na po tayong property. Napakaganda na po na nating napuntahan na naman ngayon na pasok po ang sasakyan dito sa ating mismong property. Yan po yung karsada niya. Then ito na po yung garahe. Yan. Kung may sasakyan po tayo, di na tayo mamumroblema. Dahil may bahay na, kasama sa bintahan, meron pang garahe na meron pang bubong na. Yung provincial road nagandahan po nito, meron tayong frontage nasasakupan dito sa property na 5 hektarya. Yan, ito na po yung nasasakupan ba yan po yung electricity natin. Meron po tayong linya ng kuryente dito. So ito lang po yung may pinakang frontage nya. Then dyan naman po yung papasok sa area na yun. So papunta naman po doon tayo sa plat na area nya. So ito na po yung pinaka sinasabi ko sa inyo na harap nya. So hindi naman po siya slope na malalim. Yan, makikita po natin parami po niya produkto na dito na nilalaman ng mga fruit berry, mga sasakupan pang pinya. So ito na po yung magiging frontage natin. So baka po ang frontage nito ay nasa 50 meters frontage po. Mula sa isang poste na yon, then mula dun sa may poste, yan po, papunta na po tayo dito sa area po nung property na 5 hektarya na yan. So sa mga gusto po mag-inquire nito, ito na po yung provincial road na cemented road po. So papunta naman po ito sa resort ni Vice Ganda sa ang tawag dyan, yung basta may resort po dyan si Vice Ganda. Nalimutan ko lang po kung anong barangay po yung nakakasakop doon. Yan po ay meron tayo dito mga tourist spot po sa lugar ng area ng Calawag, Quezon na to. Yan. Inuulit ko po sa mga buyer po dyan na gusto po mag-inquire nito, avail nyo na po habang mura pa ang property. Ito po ay nagkakahalaga lang ng 6.5M ang 5 hektarya po. Maraming salamat.